Din po ang pinapaalala ni Jesus sa atin sa nabasang ebanghelyo. Hindi tayo magiging epektibo sa ating misyon, sa ating pagmamahal, sa ating paglilingkod sa iba, kung titignan natin palagi ang kasalanan ng ibang tao. Kaya nga po ang habilin ni Jesus sa kanyang mga alagad, kung hindi man kayo tatanggapin, kung hindi man kayo pakikinggan, ipagpag nyo ang alikabok sa inyong mga paa. Ang alikabok ay tanda po ng ating sama ng loob. Habang may sama ka ng loob, kapatid, hindi ka talaga makakapagpatawad. At kung hindi ka marunong magpatawad, hindi ka makakapagmahal, hindi ka makakatulong sa iba, at hindi ka makakapagbigay ng kalwalhatian sa Diyos. What hinders you from loving, what stops you from serving is your unforgiveness. Hindi rin magiging pinagpala ang buhay mo kung may sakit ka ng loob. Amen? At habang may sakit ka ng loob, lalo ka lang magkakasakit. Lalo kang makakasakit sa iba at hindi magiging masaya, maganda ang iyong buhay. Meron pong isang dalaga na pumunta po dito sa parokya. Siya po'y nagpapatulong dahil sobrang lungkot niya at depressed niya. Ang sabi niya sa akin, hindi daw po niya maramdaman yung pagmamahal ng kanyang ama sa kanya. Kaya nagtanim daw po siya ng sakit ng loob ng hinanakit sa kanyang tatay. At sinisisi po niya ang tatay niya. Bakit hindi daw po siya nakapagtapos sa eskwela? Palagi po siyang distracted dito sa kanyang galit. Sinubukan po niyang magtrabaho sa mga fast food. Hindi po siya nagtatagal dahil wala siyang makasundo sa kanyang mga katrabaho. Wala din po siyang makaklose na mabuting kaibigan. Naging loner siya, naging antisocial siya. Sabi ko po dito sa dalaga, hindi kasalanan ng tatay mo yung mga masamang nangyayari ngayon sa buhay mo. Ang lahat ng mga masasama na nangyayari sa iyo ay bunga lang ng galit mo sa Kanya. Anger destroys us from the inside. And anger destroys everything that is near us and dear to us. Cancer po ang galit eh. Anay ang sakit ng ating loob. Kapag hindi ka marunong magpatawad, lalong lalala ang buhay mo. But the more you forgive, the more your life will improve. God cannot promote you until you learn to forgive. Balikan niyo po ang kwento ni Jose dahil natuto siyang magpatawad dito sa kanya mga kapatid sa mga tao na nakasakit sa kanya. Saan siya nakarating? Ano ang naging posisyon niya? Naging kanang kamay siya ng hari ng Pharaoh. Sa Ebanghelyo, sabi po ni Jesus, maghanap kayo ng taong karapat-dapat at dun kayo tumuloy. At sino po ang taong karapat-dapat na tinutukoy ni Jesus? Sila yung mga taong may malinis na puso. At anong malinis na puso? Sila yung mga taong walang dinadalang galit o hinanakit. Ibig sabihin, kapag marunong kang magpatawad, ang pagpapala ng Diyos, ang kapayapaan ng Panginoon ay mapapasayo. Amen?